Hindi lang mga armas, kundi maging musical instruments na gawa sa kawayan, ginamit din pala ng mga Katipunero noon para labanan ang mga Kastila. Si Sandra Aguinaldo on assignment. Malaking bahagi ng ating kasaysayan binuo sa pakikibaka ng ating mga ninuno upang makamit ang kasarinlang bumuo sa ating pagka-Pilipino. Pero hindi lang pala baril at bolo ang naging armas ng ating mga Katipunero. Dito kasi sa lungsod ng Biñan sa Laguna, maliban sa kilalang Pinipig Biñan na dito lamang daw makikita, natagpuan namin ang isang grupo. Kung saan kawayan at musika ang naging paraan upang ipaglaban ng ating bayan. Sila ang Viva Musikong Bumbong! Musikong Bumbong o mas kilala noon bilang Musikong Bumbong. Mga magigiting nating Katipunero ang orihinal na miyembro nito na minsay pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio. Kawayang instrumento ang kanilang gamit. Nadiskubre ng ating mga ninuno na pwede palang gamitin ang mga kawayan para makabuo ng mga instrumento. Ang ginagawa nila, binababad sa dagat. Ang kawayan naman, pinipili lang namin yung kawayan na pwede talagang tumunog na maganda. Hindi naman lahat ng kawayan tutunog eh. Taong 1896, nang gamitin naman ito ng ating mga Katipunero bilang paraan ng paglilipat ng mga armas. Mapamaraan ng mga Pilipino at kasi ginagamit din nila yung mga babae kunyari buntis eh. Diba? So ito sa instrumento, doon nila tinatago yung mga baril, itak. Base rin sa mga librong nalimbag, sa pagdaan ni Gat Andres Bonifacio sa Malabon, itinago ng mga Katipunero sa mga instrumento ang kanilang mga armas. Ito ay upang makaiwas sa mahigpit na pagbabantay ng mga sundalong Kastila. Sa panahong ito kasi, pinagbabawal daw ang mga bolo kaya't mahirap itong ipuslit. Ginamit yung musikong bumbong sa pag-atake sa mga Espanyol. May musikong bumbong na tumutugtog doon sa mga pangunahing kalye bago sila umatake doon sa kampo ng Kastila. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtugtog ng musikong bumbong. Sa sinaunang saliw pa rin ng Alerta Katipunan. Ang marsyang tinugtog ng mga Katipunero noon. Bukas naman daw ang bagong henerasyon sa naging parteng ito ng ating kasaysayan, tulad na lamang ni Dominic. Proud po. Proud po kasi kasama po ako sa history po ng musikong bumbong. At hindi raw hadlang ang daang taong agwat ng tradisyon upang matutunan ito. Wala naman pong mahirap kung magsisikap lang po matutunan ng isang bagay. Ganon din ang sinumpaang pangako ni Gilbert na ika-4 ng henerasyon sa pagsalin ng kaalaman ng musikong bumbong. Meron kaming pangako sa kanila eh. Generation by generation nangangako na kapag namatay sila, ipagpapatuloy nyo. Hari naway patuloy na maisalin ang musikong bumbong sa mga susunod na henerasyon. Naway magsilbi rin itong instrumento para patuloy na pag-alabi ng ating puso na pangalagaan ang mga tradisyong nagbibigkis sa atin sa nakaraan. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang aking assignment.